Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan natin ngayon itong latest na mga sinabi ng ating Pangulo, no? At saka yung patuloy, kahit wala ng prangkisa, patuloy na pag-e-ere ng ABS-CBN. Yan ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan at may pinapanigan. Ang pinapanigan po natin ay ang mamamayang Pilipino. Kaya ano pa hinihintay mo? Pindot na! Okay, pag-usapan natin, no? Nakita nyo kahapon, una, gabing-gabi na kasi, parang alas 11:30, tapos yung mga gusto palang makanood ng mga buong yung lahat ng sinabi ng ating Pangulo. Pinopost po natin yan sa ating FB page. Meron po akong i-follow nyo lang yung link natin sa FB. Okay, pag-usapan natin, no? Una, maikli lang, no? So, congratulations sa ating mga OFW. Kasi ang ating Pangulo marunong makinig, no? Sa mga hinaing na mamamayan, alam niya siguro na nagwala yung mga OFW sa pag-increase ng inyong premium ng inyong PhilHealth. So, suspendido muna yan at parang voluntaryo lang muna, no? So, sa May 30 na natin uli pag-usapan kung ano ipapatupad sa inyo. Ganun lang, no? Be vigilant, kung anong ayaw, magsabi lang. Hindi naman to hindi naman yung mga pulisiya, hindi naman automatic yan na meron ka lang katulad ng gustong palabasin ng mga dilawan na may pagkakamali, Aus Duterte. Hindi po ganun yun. Nakikinig po tong Pangulo na to sa ating mga hinaing. Okay, so dito na tayo, no? Kahapon, alam nyo, bibilib ka talaga sa Pangulo. Napakatapang, di ba? Pag nagsalita, talagang sinusunod ng kanyang mga tauhan. Tapos, may political will siya, no? Na ipatupad yung kanyang sinabi. Pero kahapon, makita rin natin yung napakabuting side ng ating Pangulo, no? Yung alam naman natin yung ref niya with the oligarchs, di ba? Yung mga, lalo na yung water concessioners natin, yung mga Ayalas, tsaka to si Pangilinan. Nakaaway niyan, di ba? Kasi bilyong piso, alam natin yan, thoroughly discussed na yan sa inyo, na yung alitan na yan sa pagitan ng Pangulong Duterte at saka nitong mga water oligarchs na to, no? So, sabi nga ni Pangulong Duterte, hindi to panahon, tong pandemic, hindi to panahon ng kaaway kita, bati ko to, di ba? Magtulungan tayo. Nanawagan siya sa mga oligarchs na yan, no? At tumugon sila, yung Ayala, yung si Pangilinan. Talagang nakita ng Pangulo, no, na kung ikaw ang Pangulo, talagang nakikita mo, nakikipagtulungan yung mga binabanatan mo. Ano yung gagawin ng isang mabuting Pangulo, di ba? Yan yung pagkakaiba ni Pangulong Duterte sa mga naunang Pangulo na all out, pagkaaway-kaaway. Eto, sabi niya nga, ginagampanan niya yung pagiging presidente niya. Yung nire-represent niya yung taong bayan na matagal nang pinagsasamantalahan ng mga oligarchs na to. Kaya yun yung dahilan ng alitan, hindi personal. Pero nakita naman natin na nung nakita niyang tumutulong to si Pangilinan at mga Ayala, talagang siya mismo yung humingi ng tawad, no, sa kanyang mga masasakit na pananalita. At willing na siyang makipag-usap ngayon sa kanila para ma-plancha na yung mga legalities nung extension nitong kanilang franchise. Yan ang ating Pangulo, no? May nasasabing masakit na salita sa pagtatanggol sa interes ng mamamayan. Hindi dahil na pinepersonal niya, no? Kaya magandang tularan, di ba? Tignan natin, pakinggan muna natin tong mas maganda yung Pangulo mismo yung marinig natin, eh. Pakinggan natin tong 1 minutong
pananalita ng ating Pangulo hinggil dito sa issue na humingi siya ng tawad sa mga Ayala at kay Pangilinan. Yung mga big business, let me tell you something. Meron tayong mga problema noon, which was really part of governance. I'd like to thank you from the bottom of my heart for helping us, provide the necessities of the moment. I can promise you that I'll be nice, and if you want to see me, we can talk. And naubos na yung pagkasuplado ko kasi dahil sa COVID. If you can find in your heart to forgive me, because if you do not, then I will ask, and if you do not want to forgive me, I will undercut you. I'll go direct to God. Okay, saan ka nakakita, no? Pangulo ng Pilipinas, nakikinig ang mamamayang Pilipino. Yung siya, no? Yung talagang very humble. Yung nagsasabi na si Duterte ay demonyo. Pakinggan nyo. Yan ba ugali ng demonyo yan na never sigurong gagawin yan, no? Napakaganda ng pinakita. Maging halimbawa to, no? Pero meron ba kayo napuna? Meron doon, hindi nyo nabanggit yung nagpasalamat man lang siya sa mga Lopezes ng ABS-CBN. Ikukonekta natin yan, no? Kasi etong mga to, talaga namang matutuwa ka, di ba? Panahon ng crisis, hindi to dapat panahon na mag-away-away. Pinakita yan ng mga Ayala, tumulong talaga sila, pinakita ni Pangilinan sa mga kumpanya nila. Alam ko, nagdeklara yung mga yan na tuloy ang sweldo nila. So, hindi mo na poproblemahin basta Ayala Group of Companies tsaka kay Pangilinan, tuloy ang sweldo pa, kasama din yung San Miguel, no? Alam ko, hindi ako nagkakamali, hindi ako sigurado sa Ayala, pero yung Pangilinan tsaka San Miguel, alam kong ganun tuloy-tuloy yung swelduhan Nakita mo talagang tumutulong sila, no? Nakita mo yung mga donasyon nila, malalaki. Ganun talaga yung pagtulong. Pero merong kumpanya rito na sa kabila ng pandemic, all out pa rin, na banat pa rin, no? May natatandaan nyo ba yung mga artista ng ABS-CBN? Na may isang panahon, pagkatapos ng yung unang speech ni Pangulong Duterte sa lockdown, parang yun, no? Naglabasan sila lahat na ang hinahanap nila, asan yung plano. Ine-echo nila yung mga sinasabi nila Risa Ontiveros, di ba? Na asan yung plano, asan yung yun, no? Tapos, hinayaan lang ng ABS-CBN. Kaya ang sinasabi natin nga, kung hindi man ABS-CBN yan, dapat, kung i-deny nila na sila sa kanila galing na mangampanya kayo laban kay Duterte, di dapat pinagalitan man lang nila yung kanilang mga artista, no? Huwag niyong pakialaman yung politika kasi hindi tayo nakikialam. Okay. Ganun ang diskarte niyang ABS-CBN. Patuloy sila. Hindi katulad nito ni Pangilinan ng mga Ayala. Talagang sorry sa Pangulo. Diba? Napunan nyo nung una pa lang. Nag-a-amend kagad sila, sinasabi kagad na hindi na po kami muna magtataas, hindi na po namin sisingilin yung in-award sa amin na Singapore. Natatandaan niyo yan. Pero dahil sa galit ng Pangulo, hindi niya pinapansin tong Ayala at saka si Pangilinan. Pero ang ABS-CBN, ang tigas niyan. Hindi yan humingi ng kinakailangan pang sa ni Grace po, sa pinatawag na hearing ni Grace po. Doon sila hingi ng tawad. Pero talagang hanggang ngayon, wala ka naririnig sa kanila, di ba? Kasi nga, planchado na makakapag-operate sila kahit na wala pa silang prangkisa. Eto ngayon, bakit ang lalakas ng loob nila? At bakit eto magkaroon kayo na hint, no?
Di ba sabihin natin, bakit wala ng prangkisa nag-ooperate pa? Bakit ang sinabi ni Reynato Puno, dating Supreme Court Justice, sinasabi ni Soljen Calida, Solicitor General ng Pilipinas, at saka yung pangalan nun, yung congressman ng Iloilo. Ewan ko kung congressman pa rin dati yun, o dating congressman. Siya yung pinuno nung mga congressman na nag-usig kay dating Supreme Court Justice Corona, kung matatandaan nyo. Sulpico ba yun? Okay. Ano yung sinasabi nila, no? Na illegal na mag-operate ang ABS-CBN kung walang prangkisa. Pero bakit ang lakas ng loob ng ABS-CBN na mag-operate pa rin ngayon na expired na yung kanilang prangkisa? Ano ang sagot ng ABS-CBN? Akala nyo ba sumasagot sila? Hindi sila sumasagot. Sabi nga ng GMA, hanggang ngayon walang sagot yung ABS-CBN. Tinatanong nila, bakit hindi nila kinakailangan sumagot? Nakita nyo ba kung sino sumasagot sa kanila? Mga senador at mga congressman. Ganyan kalupit yung ABS-CBN. Hindi sila. Yung ibang kumpanya yan na inuusig, halimbawa, Ayala, sasagot yung Ayala, may spokesperson. O kaya yung mga Pangilinan Group of Companies, sasagot yan, may spokesperson. Pero ang ABS-CBN, hindi nila kinakailangan sumagot. Sino spokesperson nila? Di, basahin nyo kung sino sumasagot sa kanila. Si Drilon, si Hontivirus, si Subiri, yung congressman ng Palawan. Antindi ng ABS-CBN, ganun sila kalupit. Ngayon, magtataka kayo, bakit sila nag-ooperate? Sabihin nyo, niloloko mo lang kami, Badong Aratilis, akala ba namin expired na? Talaga namang expired na ang kanilang prangkisa. At huwag kayong magtaka kung bakit malalakas ang loob nila. Nakita nyo ba yun? Mga senador at congressman, ang spokesperson nila na nagtatanggol sa kanila. Hindi ba nyo napupuna yun? Bakit kinakailangan sila magtanggol? Di ba? Bakit sila yung nagiging boses na yun yung sinasabi natin, ganun katindi ang ABS-CBN. Hindi nila kinakailangang humingi ng tawad, magpakumbaba sa presidente. Panahon ng pandemic na kinakailangan makipagtulungan sila, sariling diskarte lang. At yung mga artista nila, hinahayaan nilang banatan ng ating Pangulo. Wala silang pakialam dahil alam nila na maraming magtatanggol sa kanila. Bakit marami nagtatanggol sa kanila ng mga senador at congressman? Alam nyo na yung power nila pagdating ng malapit na eleksyon. Alam nila yung power. Alam nila kingmaker tong ang ABS-CBN ay may kakayahang to make or break you as a candidate, no? Walang nagtatangka. Nakukuha nyo ba? Kung ang presidente nga, hindi sila nagsusori. Parang business as usual. Hindi namin nilabas yung commercial mo. Business as usual yan. Kami namimili. Kingmaker. Bakit hindi sila takot? Sabihin nyo ba nagbabayad yung ABS-CBN? Hindi nila kinakailangan bayaran yung mga senador at congressman. Hindi ako sigurado kung nagbabayad sila o hindi. Pero ang sinasabi ko, hindi nila kinakailangan magbayad. Kahit na anong sigaw nito ni Atty. Gadon na wala ng karapatang mag-ere, o si Atty. Trixie o lahat ng attorney sa Pilipinas, hindi yan. May mga tagapagtanggol sila. Mas malalakas pa yung loob ng mga hindi attorney sa Senado na magtanggol sa kanila. Hindi ito paramihan ng boses. Usapin to ng konstitusyonal. Kaya ang susunod na usapin na rito, sa Supreme Court na magkikita-kita na magagaling. Ibig mo sabihin, ano ba pagtatanggol? Kita niyo yung paraan nila na pagtatanggol. Panahon ngayon ng pandemic, bakit ka magpapasara ng media? Paano malalaman ng tao? Yun na nga, dapat nga ngayon sila isara dahil kung ano-ano ang di ba? Ang kinakailangan natin ngayon, yung matitinong media.
At para maging ano yan, na tumino kayo. Ang lalakas ng loob, ganun po yung ABS-CBN. Ganun sila kalakas. Hindi nila kinakailangan ng mag-hire pa ng sarili at hindi nila kinakailangan sumagot. Binigyan sila ng NTC, ng Provisional Authority, dahil sa sulat, ang batayan ng NTC, sulat ni Speaker Alan Peter Cayetano at saka yung resolusyon ng Senado. At saka yung, anong tawag doon? Yung payo. Payo lang yung kay, yung sa DOJ, Department of Justice Secretary. Ang point ko rito, parehong gobyerno, di ba? NTC, kakampi ang DOJ, kakampi ang mga congressman at senado versus Soljen Calida. Saan dapat magsabong yan? Kasi may nagsabi na kagad, Badong, kala ko ba hindi na i-air yan? Hindi ko naman sinabing hindi i-air yan. Ang sinabi ko, wala nang karapatang umere yan. Illegal na yan. Ayon kay Soljen Calida, ayon kay Justice Panganiban. Kaya maganda to, maghihintay tayo ng bakbakan nito kasi constitutional question yan eh. Maghihintay tayo ng bakbakan nito. Hindi yan sa hindi yan pag-uusapan sa Senado o sa ano. Pag-uusapan yan sa Supreme Court. Kaya dapat ang Supreme Court dito mabilisan ng aksyonan to. Di ba? Okay. So hanggang dito na lang po. Isang maikli lang na usapin ang tinalakay natin kung bakit hanggang sa kasalukuyan nag-ooperate pa yan, no? Dahil binigyan sila ng NTC, ng Provisional Authority to operate habang hinihintay na pagpasyahan ng Kongreso kung ang ABS-CBN ba ay dapat pang manatiling magbo-broadcast. Pero sabi ni Soljen Calida, ididemanda niya yan pati yung NTC ng graph. Dahil, yun na, bakit mo bibigyan? Wala ka namang, hindi mo tungkulin yan. Ang pwede mo lang bigyan, so dalawa yung usapin, di ba? Ang sinasabi ni Soljen Calida, kung walang prangkisa yan, wala silang karapatang mag-operate. Ang pwede lang bigyan ng Provisional Authority, yung may prangkisa, pero wala pa nung tinatawag na certificate. O ang pinaka-main na ano niyan, magpapasya kung mag-ooperate pa ba talaga yung ABS-CBN or hindi na. Maganda subaybayan natin yan sa Supreme Court. At saka maganda mag-abang ngayon ng balita kung ano ang hakbang nila, yung mga private attorney. Kasi binabanggit na to ng mga senador, no? Mga tagapagtanggol ng ABS-CBN. Bakit ang Soljen tsaka DOJ na parehong gobyerno ay magkalaban, no? So yung mga private attorney